Weather update tayo mga kapatid. Kapansin-pansin po na mas umiinit na po yung ating panahon dito sa Metro Manila at magpapatuloy pa po yan hanggang sa susunod na linggo. Magiging maganda ang sikat ng ating araw sa umaga, pero pagsapit ng tanghali nagiging malinsangan po ang ating panahon. Pagsapit naman ng hapon, nagiging mahangin at possible po yung ating mga dagli ang mahihinang pagulan or kung minsan meron din tayong mga aring maranasang mga thunderstorms. Ganun din po ang ating asahang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao na kung saan magpapakita naman po yung ating araw. Pero pagsapit ng hapon hanggang gabi, tumataas po yung ating tsansa ng pagulan kagaya po ng mga nararanasan natin dito sa ilang bahagi ng Soxargen at BARMM. Meron tayong mga thunderstorms ngayong hapon dyan, maging dito sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Kaya again, mag-ingat po tayo kapag nakakaranas tayo ng thunderstorms dahil biglang buhos po yan ng malakas na pagulan na minsan may kasama pang pagkulog at pagkidlat. Ang panahon naman natin dito sa Visayas ay magiging maaliwalas din, maliban lang sa mga pulo-pulong pagulan at thunderstorms, particularly dito sa eastern section ito. Pero pagsapit po ng hapon, mayroon tayong mga mainit at malinsangang panahon, lalong-lalo na po sa tanghali. Dito naman sa Luzon, magpapatuloy po ang mainit at malinsangang panahon. Dulot pa rin yan ang tinatawag nating easterlies. At kung may mga pagulan tayo dyan, ito po yung mga pulo-pulo lamang o mga localized na pagulan at thunderstorms tuwing sumasapit nga ang hapon at gabi. At again, yung ating mainit na panahon ay dulot po ng ating easterlies na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. At magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw at meron naman tayong inaasahan pang pagbugso ng amihan sa susunod na linggo. Pero kung mapapansin nyo, umiiksi na po yung dalas ng ating amihan at tumatagal na po yung ating tinatawag na easterlies at nababawasan na yung pagbugso ng ating amihan. At sa pagpasok nga ng buwan ng Marso, mas mararamdaman pa po natin ang pag-init ng panahon dahil po yan sa pagbalik na itong ating amihan o northeast monsoon. Pero kailan ba talaga natatapos yung ating amihan o northeast monsoon? Meron tayong marker dyan o yung ating tinatawag na seasonal marker o tanda. Kadalasan yan kapag March 20 o 21, yan yung tinatawag nating equinox. Doon po natatapos yung ating amihan o northeast monsoon. Ito po yung mga ating mga seasonal markers o yung mga pagtatapos ng amihan. Itong mga nakaraang taon, last year, 2025, March 26 po yan. Medyo late na natapos yan. March 22 naman ng 2024. At sakto sa equinox naman ng 2023, March 21. March 16 naman ng 2022, medyo napaaga ng konti. March 25 naman ng 2021. At again, sumakto sa ating equinox ng March 20 yung ating pagtatapos nga ng amihan. At kung mapapansin nyo, hindi na po yan lumalayo doon sa ating marker o tanda na March 20 o 21 o yung ating March equinox. Kaya mga kapatid, pagpasok nga ng buwan ng Marso, unti-unti pa po natin mas mararamdaman ang init ng panahon. Kaya paghandaan po natin ang pagpasok ng panahon ng tag-init. Yan po ay maaaring malapit sa March 20 o 21 o yung ating tanda o yung ating seasonal marker sa pagtatapos ng amihan. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.